So hello, what's up mga ka-lifestyle? This is Marky Lifestyle once again. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online lending application, latest updates. So upon checking yung mga videos natin, recently videos natin, I found out napakaraming mga new names nanghihingi ng advice, tulong sa atin. And it is very alarming kasi I found out na until now, nadadagdagan pa rin yung mga nagiging biktima na haharas ng iba't ibang klaseng online lending application. And disclaimer po, hindi ko po nilalahat ng online lending application na sobrang haharas po. Kasi merong mga online lending application na medyo naglalaylo na, medyo kumbaga sumusunod na sa rules. I mean, nagbabago na. By then, let's talk about yung mga haras, no? So, yun, hindi ba kayo nagtataka bakit sobrang haharas pa rin nila even though alam nila sa sarili na, o alam nila sa management nila na pwede silang kasuhan, no? So, kasuhan by yung panghaharas. And then, kasi nga mga ka-lifestyle, ito yun, no? Ito yung magandang twist kasi nga nangaharas sila kasi hindi naman sila talaga pwedeng mag-complain sa NBI. Kasi if ever na mag-complain sila, tayong mga borrowers, syempre meron tayong mga evidence na hinaras tayo. That's why meron tayong mga screenshots, screen recording about sa kanilang mga maling gawain sa kanilang mga borrowers. So that's why I told you, take note mga ka-lifestyle, never pong magko-complain sa NBI yung mga online lending application, yung mga loan apps, yung mga agent, lahat-lahat na, no? Never. Kasi meron po tayong pang-counter if ever nagawin nila yan. Let's say yung mga nag-complain is kumbaga malinis. Kumbaga yung mga agent nila is hindi nang-haras. So nag-complain sila. And I don't think so gagawin pa rin nila yon na mag-complain kahit walang mga negative activities na ginagawa yung mga agent nila, 'di ba? So yung mga online lending application na yon. But aside of that, tinitingnan ko yung mga butas ng mga online lending application, ano, na pwedeng yun yung tinithink nila. That's why never silang magko-complain. So sana naintindihan nyo yung sinasabi ko, no? So the main point here is gusto kong iparating sa inyong lahat na especially lahat na po ng mga na-stress na, depressed na, nagkakaroon na ng anxiety about sa problema nila sa online lending application, na aside sa walang nakukulong sa utang, never nag-complain ang mga online lending application sa NBI. Kasi alam po talaga nila na yung ibang mga borrowers nila is meron ng mga blotter or nakapag-complaint na, no? Kasi nga sino ba namang mga matitinong tao or biktima na hindi matatakot the way po sila mangharas, di ba? So sa lahat po ng mga new subscribers natin na nagtatanong, humihingi ng tulong kung ano yung mga dapat gawin nila, so scroll up lang yung mga videos natin. So napakaraming mga ideal tips or techniques kung paano nyo i-handle yung stress nyo sa online lending application, ano? So once again, sa lahat ng mga magjuju na hindi alam yung gagawin, kasi dito medyo nagkakaproblema yung karamihan, di ba, na mga borrowers.
magjuju na tomorrow. Nag-iisip ngayon pa lang nag-iisip na. So hindi na makatulog na maayos, hindi na makakain. So medyo naapektuhan na talaga yung mental health, 'di ba? So that's why gusto ko lang parating sa inyo, kung meron kayong mga ganun, syempre meron naman talaga nakaka-experience ng ganun. So all you have to do lang talaga is let it go. I mean, wag nyo masyadong i-focus, okay, yung attention nyo. Kung nag-joke kayo, okay lang yan. Okay lang yan. Kung may pera na kayo, of course, kung may pera na kayo, kung meron na kayong source of income, pwede nyo nang balikan yung apps, no? Ganun lang ka AC, ganun lang ka basic. Dead man yun ngayon, pag meron na kayong sapat na meron na kayong pambayad, dun nyo palang bayaran. Kahit hindi nyo sagutin yan, kahit hindi nyo sagutin yung mga calls, yung mga texts, basta meron na kayong pera, anytime pwede nyo bayaran yan. Nasa apps po yan, 'di ba? Yun yung ginagawa ng karamihan ngayon. So upon my observation. So gaya nga nung latest upload na video ko, 'di ba? I told you na this December maraming mga madadagdag na biktima. So hindi po ako nagkamali. So ganun nga, pag-check ko sa mga comments, sa mga emails, sa mga message sa Messenger, sa mga comments ng mga videos natin sa channel natin, maraming ibang names, maraming iba't ibang names yung mga nagpi-PM, nagchat-chat, humihingi ng tulong, humihingi ng advice. So yun lang mga ka-lifestyle. I think it's up to you kung paano nyo, nasa sa inyo pa rin in the end yung solusyon, no? Paano nyo i-handle yung stress nyo. So once again, yung channel natin is nag-guide lang, okay? So disclaimer po, hindi ko po tinotolerate yung mga biktima ng online lending application na stop na, wag nang bayaran yung kanilang mga responsibilidad, no? So nagbibigay lang po tayo ng mga, syempre yung mga na-experience natin, nagbibigay lang tayo ng way para at least kahit pa paano makaraos, makarelieve yung feelings nila or yung nararamdaman nila na problema, na bigat. So that's it for the day mga ka-lifestyle. See you on my next video. Peace.